ngayong kapistahan ni San Lucas, tatlong katangian kay San Lucas ang nais kong pagnilayan natin upang ito rin nawa ay manuot, manahan sa ating buhay upang maging handa tayo sa pagsugo ni Kristo. Ang ebanghelyo daw ni San Lucas, si San Lucas ay tinatawag na ebanghelista. Minsan nakala natin ang ebanghelista ay apelyido. No? Galing kami kahapon ng mga pari ng Bataan sa Quiapo. No? Alam nyo, nandun yung kalye ebanghelista. No? Kaya pa nagtatanong ako noon sa Quiapo, sino ang ebanghelista? Oh, tuturo nila yung kalye ng ebanghelista. No? Kasi mas sikat yung ebanghelistang yun kaysa rin sa apat. No? Sino raw po yung apat na ebanghelista? Sino raw yung una? Nag-umpisa sa letter, dalawa yung M, no? Sige nga. San Marcos, San Mateo, San Lucas, at San Juan. Sila ang mga manunulat ng kwento ni Jesus. At si San Lucas, bagamat yung tatlo daw po, San Mateo, San Marcos, at San Lucas ay may mga pagkakalintulad, meron daw silang mas idinidiin na tema o diwa. At ang isa sa pinapahalagahan ni San Lucas na ipinapakita niya sa ating Panginoong Jesucristo ay ang kahalagahan ng panalangin. Panalangin. Kaya nga sabi nila, the Gospel of Luke is the Gospel of prayer. Kasi laging ipinapakita ni San Lucas para kay Jesus mahalaga ang magdasal. Bago mamili ng mga alagad, bago pumunta sa isang bayan, kapag sila'y abalang-abala na, laging ipinapakita ni San Lucas ang kahalagahan ng pagdarasal. Para bagang sinasabi niya sa atin, kay Jesus, mahalaga ang dasal. Biruin niyo si Jesus na yon, anak na ng Diyos, Panginoon na, tagapagligtas na, nagdadasal pa. Di ba minsan sa atin may mga namimilo sa po, dasal pa tayo. Siguro yung mga inaanyayahan mong ninyong mag-adoration, sabihin, nagsimba na ako, mag-adoration pa ako, baka lumagpas na ako sa langit. Para baga sa kanila, baka sumobra na. Hindi ko na siguro kailangan. Tandaan ninyo, ang Panginoong Jesucristo mismo, kinailangan pa rin magdasal. Kung siya kailangan, sino pa kaya sa atin ang magsasabing, lagpas na ako, sobra na ako, kota na ako, boundary na ako sa dasal? Wala. Pero bakit mahalaga? Dahil ba nangangailangan ng Panginoon? Hindi naman, di po ba? Anak na nga ho siya ng Diyos eh. Pero bakit ninanais pa rin niya at mahalaga sa kanya ang pagdarasal? Sapagkat ipinapakita ng Panginoon na sa pagdarasal, doon lalo siyang nakakaugnay sa Ama. At hindi para humiling. Sabi ko nga sa inyo, ano pa hihilingin ni Kristo? Siya nga yung naghihimala eh. Kundi upang lumago lamang sa pag-ibig ng Diyos. Yun pala ang dahilan ng dasal, mga kapatid. Hindi para humiling lang na humiling, kung hindi para lalong lumago sa pag-ibig at pakikiisa sa Diyos. Ang tunay na nagdarasal, kahit daw masagot ang dasal ninyo, hindi yun ang sukatan na talagang nagdasal kayo. Baka sabihin nyo, ay ako, mabisa ang dasal ko kasi lahat ng hilingin ko binibigay. Hindi ho kayo nakakatiyak. Marami ho na ibinigay ang dinasal nila, pero hindi tiyak na talagang pinagpala sila ng Diyos. Ulitin ko ho, hindi lahat ng nakamit ang dasal nila tunay na pinagpala ng Diyos. Kasi pwedeng naibigay yung dasal mo, pero kung hindi ka lumago sa pag-ibig, hindi mo nakamit ang tunay na pagpapala. Dumasal ka nga, manalo sa loto, nanalo ka nga sa loto, tuwan-tuwa ka, answered prayer. Ano nangyari nung nanalo ka sa loto? Yumabang ka.
naging sakim ka, naging matapobre ka, hindi ka tunay na pinagpala sa biyayang yan. Siguro nga, dinasal mo na ikaw ang malagay sa taas, mapwesto ka. Nakapwesto ka nga, ano ginamit mo? Saan mo ginamit yung pagkapwesto mo? Sa pangungurakot? Sa pagiging sakim sa kapangyarihan? Naging materyoso ka dahil dyan? Pinagpala ka ba sa bandang huli? Hindi naging pagpapala yung naibigay sa'yo. Sapagkat nakaligtaan mo na ang tunay na pakay ng pananalangin ay upang lalong lumago sa pag-ibig sa Diyos. Kaya naman po may mga ibang tao nagdadasal na gumaling, pero hindi nga sila gumaling. Pero bagamat nasa kanila pa rin yung karamdaman, lumago sila sa kabanalan ng kabutihan. Pinagpala ba sila? Sa mata siguro ng mundo, hindi. Kasi hindi sila gumaling. Pero sa mata ng Diyos, pinagpala sila. Kasi mas mabait sila kaysa doon sa ibang mga malulusog. Yung iba nga, lakas-lakas ang katawan, hindi magsimba. Siya, nakaratay lang. Pero buti na lang, may online mass na. Pagsimba sila, nakakapagdasal sila. Yung ibang tao, ang lakas-lakas ang katawan, pero hindi man lang maiangat yan daliri para tumulong. Siya, kahit nasa ospital, nagbilin, tulungan mo nga yung kapitbahay natin, tulungan mo nga itong pagkain binigay nyo, sobra to, iuwi nyo na, bigay nyo sa pulubi dyan sa may dadaanan nyo. Sino mas nakatulong? Siya. Sino mas pinagpala? Yung may sakit o yung malusog? Kaya ang tunay na bunga ng pananalangin, ayon kay San Lucas, ay ang paglago sa pag-ibig. Kaya pala ang Panginoon laging nagdadasal, hindi dahil lagi siyang nangangailangan. Ganun ho ba tayo? Kaya tayo nagdadasal kasi nangangailangan lang tayo? Kaya naalala ko nung ako'y nasa Maynila, pagkatapos ko sa Quiapo, pupunta ako sa St. Jude, sa tapat, sa Malacanang, pag Huwebes, at malalaman ko pag-examine ng mga estudyante, ang kapal ng usok ng kandilaan. Pagdadaan ka na sa kalsada, halos hindi mo makita yung mga sakyan, ang kapal-kapal ng usok. Kaya sabihin ko sa kasama ko, may exam yung mga bata ngayon. Kasi ang daming nagdadasal, ang daming kandila. Pagkatapos ng isang linggo, wala na. Wala nang usok. Wala nang nagdadasal kasi tapos na ang pangangailangan. Kaya nga sa Quiapo, doon po ako natutuwa. Ang balik ng mga deboto, walang hanggang pasasalamat kasi para sa kanila, bigay man o hindi, hindi yun ang talagang biyaya kung hindi ang paglago sa pag-ibig. Kaya maitanong natin ang bawat isa, nakailang vigil na ba tayo? Nakailang adoration na ba tayo sa ating buhay bilang membro ng ating samahan? Pero ang tanong, lumalago ba tayo sa pag-ibig sa Diyos? Baka nag-24-hour vigil pa nga, overnight vigil. Paglabas mo pa lang ng simbahan, nakita mo yung kaaway mo. Ayun na, na-high blood ka na. Napamura ka na. Sayang naman, nag-vigil ka pa ng 24 hours. No? Hindi pala natunaw yung galit sa puso mo. Nag-vigil ka, tapos pagdating mo sa simbahan, biglang nagtanong si Father, ay, tama-tama mga brad, dumating kayo. Kasi bukas meron tayo, may nasunugan doon, may relief program tayo. Sino gusto mag-volunteer? Magpapak tayo. Pupunta tayo doon, magdi-distribute tayo. Walang magtaas ng kamay. No? Sabihin nila, nag-vigil lang nga kami, magre-relief pa ba kami? Nagdasal lang nga kami. No? Wala nang gusto mag-volunteer. Tapos pag nagtanong si Father, ay, may outing tayo next week. Sino gusto sumama? Taas lahat ng kamay. Sana ang pananalangin natin ay nakakatulong sa paglago sa pag-ibig.
Ang ikalawang katangian ni San Lucas ay ang kanyang ebanghelyo ay ebanghelyo ng mahal na Birhen. The Gospel of Mary. Yung una raw, the Gospel of Prayer. The second is the Gospel of Mary, sapagkat pinahalagahan ni San Lucas ang mahal na ina at ang mga kababaihan. Lagi niyang binabanggit, hindi lang ang mga apostol, kundi yung mga kababaihan na sumusunod kay Jesus. Lalo na ang mahal na ina. Kaya para kay San Lucas, bida si Mama Mary. Bakit bida si Mama Mary? Hindi lang dahil nanay siya ni Jesus. Sa kultura natin, ang bida ay nanay ni Gob, nanay ni Mayor, nanay ni Father, nanay ni Bishop. Hindi. Para kay San Lucas, bida si Maria dahil tinupad niya ang kalooban ng Diyos. Katulad ng bunga ng isang tunay na panalangin. Di ba? Yung ginagawa nating bihilya ay salamin at alingaw-ngaw lang nung unang bihilyang ginawa ni Jesus nung nandun siya sa hardin ng Getsemani. At ano bang sinabi ni Jesus sa hardin ng Getsemani? Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Hindi ba ganun din ang sinabi ng mahal na ina? Maganap sa akin ayon sa wika mo, sapagkat yun din ang tunay na bunga ng panalangin. Paglago sa pag-ibig at pagpalima sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, hindi hiling. Kung nasa Quiapo ko, lagi ko sinasabi sa mga tao, pagpasok ng simbahan, pinanonood ko yung mga tao, pag mapasok ng simbahan. Di ba, minsan ganun tayo, pag load mo sa simbahan, ang tanda mo, iba sa inyo, may listahan pandala. Lord, ang dami kasing intention, pagalingin nyo to, pagyamaan nyo kami, pumasa sana, mabigyan ng visa, lahat, iniisa-isa mo lahat ng intensyon. Pagkatapos mo sabihin, lahat ng gusto mo, bigla ka nang mag-aantanda at aalis ka na. Lagi ko sinasabi sa mga tao, gusto sabihin na sareno sa'yo, huwag ka munang umalis, di ka pa tapos magdasal. Sabihin mo, nasabi ko na lahat ang gusto ko. Part 1 lang yan ng dasal. Ang tunay na mahalagang bahagi ng dasal, hindi lang sabihin mo sa Diyos ang gusto mo. Ang mas mahalagang bahagi ng dasal ay ito, Lord, kayo naman po, ano ang gusto ninyo? Dadasalo kaya natin yon? O kaya ang laman lang ng dasal natin, Lord, ito ang gusto ko. Sana ho, kasama rin sa dasal yung, Lord, ano pong gusto ninyo? Lord, ito pong gusto ko sa anak ko, maging engineer. Gusto niyo pa rin ba mag-engineer ngayon, sa panahon ngayon, no? Lord, maging engineer, no? Baka gusto niyo tanungin si Lord, Lord, ano gusto niyo po sa anak ko? Baka sabihin ni Lord, pag talagang nagdasal ka, huwag nang mag-engineer yan, baka mapahamak pa yan. No? Mag-ano na lang siya, mag-teacher na siya. No? Gano'n, no? Lord, gusto ko ganito mangyari sa pamilya ko. Tanungin niyo rin sana, Lord, ano po gusto ninyo sa pamilya ko? Ganun ang ginawa ng mahal na ina. At yun ang pinapakita ni San Lucas. Panalangin para lumago sa pag-ibig. Si Maria para tumalima sa kalooban. At pangatlo, ang ebanghelyo raw ni San Lucas ay ebanghelyo ng mga dukha. Pinapahalagahan ni San Lucas ang mga mahihirap, ang mga maliliit, ang mga mahihina, ang mga walang tinig, ang mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya nga sabi ng iba, it is the third gospel for the third world, for the poor. Mahalaga kay San Lucas ang mga mahihirap. Para sa kanya, malapit sila sa puso ng Diyos. At ito'y bunga rin ng panalangin at pagdedebosyon. Kaya mga kapatid ko po, dito sa adorasyon, ito rin ay bahagi ng apostolado ninyo. Hindi lang po para mag-adoration, mag-vigil, mag-prosesyon, magdasal. Kung hindi magkaroon ng tunay na puwang sa puso ninyo ang mga dukha. Meron daw kwento
ng isang pari, si Father James Cabanag, tungkol kay Santa Teresa ng Calcutta. Kilala niyo po si Mother Teresa. At nung nagpunta siya sa India, nais niyang matuklasan, ano bang meron kay Mother Teresa? Na kasi siya bilang bagong pari, gusto niyang maibaon para raw sa kanyang pagkapari. Kaya nagpunta siya sa India, nanirahan siya, nanuluyan siya sa mga madre ni Mother Teresa. Gusto niyang panoorin, obserbahan si Mother Teresa para gayahin daw niya. At nakita nga niya si Mother Teresa nung paalis na siya, sabi niya, parang wala pa ako makitang inspirasyon. Nung huling misa niya, nung bago siya umalis, nung magbibigay na siya ng komunyon kay Mother Teresa, pagharap sa kanya, nakita niya si Mother Teresa, parang nag-glow ang mukha bago tumanggap ng katawan ni Kristo. Nung sinabi niya, katawan ni Kristo, nagliliwanag daw ang mukha ni Mother Teresa. Damang-dama niya yung pagmamahal, yung debosyon, yung kataimtiman ni Mother Teresa. Kaya pagkatapos ng misa, tuwa si Father James, sabi niya, ay, may uuwi na ako. Ang turo pala sa akin ay magkaroon ng malalim na pagmamahal sa Eucharistia. Para raw, sabi niya, para pag nagmimisa ako, pag tinatamad na ako, pag naiinip ako, maalala ko yung mukhang iyon ni Mother Teresa sa harap ng katawan ni Kristo. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, yun pala ang inspiration na pabaon sa akin. Pero gabi pa siya aalis. Nung tanghali ay may kumatok sa kanya habang nag-iimpake siya. Sabi nung isang madre, Father, wala po yung pari namin eh. Pwede ho ba? Total, di pa na, mamaya pa kayo aalis. Pwede ho bang may dadalawin tayong naghihingalo na doon sa slum, no? Sa slum area? Aaminin ni Father James, medyo parang nainis pa siya kasi paalis na siya. Bigla pang may ganoon na nakikiusap. Pero pumayag siya, nahiya siya, nandun siya. Kaya pumasok na sila sa isang madilim na lugar na iskinitang talagang isang tao, halos di pa magkasya, mabaho, marumi, talagang lugar ng mga mahihirap. At nung pumasok siya ron sa silong, may isang kandila lang na nagliliwanag doon sa isang maliit na silid. At nakita ni Father, meron ng naunang ibang madreng nandun. At hindi niya inintindi kasi nakatingin siya doon sa may sakit, sa naghihingalo. Nagdasal siya, pinahiran niya ng langis, binigyan niya ng komunyon, binasbasan niya at binigyan niya ng pamamaalam. At pagkatapos siya magdasal, nung nagliligpit na siya, nung napatingin na siya ron sa mga madre, nagulat siya, si Mother Teresa pala yung nandun. At sabi nga niya, hindi niya makakalimutan yung mukha ni Mother Teresa dun sa paanan nung namamatay ay nagliliwanag kamukhang-kamukha nung nangungumunyon siya. Kaya nung pauwi siya, sabi niya, yun pala yun. Yung pagdidebosyon mo sa Eucharistia, sa Panginoon, sa banal na misa, ganun din yung pagdidebosyon, pagmamahal, pagmamalasakit mo sa iyong kapwa, lalo na sa mga maliliit. Kaya nung pauwi na si Father James, sabi niya, ang pabaon ko pala dito ay hindi lang lumalim ang aking ugnayan sa Panginoon sa Eucharistia, kung tunay akong malapit sa Kanya sa Eucharistia, malapit din ako sa aking kapwa, lalong-lalo na sa mga maliliit at mahihina. Kaya't mga kapatid, ito po yung ipagdasal din natin na sa tuwing tayo nagtitipon sa region, sa diocese, sa parokya, sa distrito, sa tuwing tayo'y nagdarasal, Santissimo Sacramento, lumago tayo sa pag-ibig, tumalima tayo sa kalooban ng Diyos, at magkaroon tayo ng pagmamalasakit, lalong-lalo na sa mga nangangailangan nating kapwa. Sapagkat yun ang ibig sabihin ng mag-vigil, mag-adoration, at magdasal. Upang sa huli, katulad ni San Lucas,
sa mumunti nating paraan, maikwento rin natin ang buhay ni Jesus, sapagkat sa buhay natin si Jesus na ang nabuhay. Amen.